Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos mapatakbo sa takot ang isang ginang nang may pumuslit sa kanilang tahanan sa Quezon City nang ang trespasser napakalaki, napakahaba at sobrang dami ng paa. Isang nakakakilabot na alupihan o centipede. Gumapang kamakailan ng takot sa tahanan ni Cindy dito sa Batasan Hills, Quezon City. Habang naghahanda kasi siya ng hapunan, ito ang naispatan niya sa kanilang hapagkainan. Isang napakalaking centipede o alupihan. Mga ganito siya kahaba, nakakakita naman po kami ng alupihan. First time po namin makakita ng ganun po kalaki na alupihan. Tila kakaiba rin daw ang kulay nito. Red yung ulo niya, tapos yung katawan niya po is yellow-black, yellow-black. Dahil dito, si Cindy natakot. Iniisip namin baka po mas venomous po siya. Baka po mas delikado lalo na po sa baby namin. Paano kaya natakasan ni Cindy ang napakalaking alupihan? Kuya Kim, ano na? Ang centipede nagmula sa salitang Latin na centi, na ibig sabihin ay 100, at pedis, na ibig sabihin naman ay paa. Sa kabila ng pangalan nito, alam niyo ba na hindi eksaktong 100 ang kanilang mga paa? Siguro pinakakonti, around 15 pairs. Tapos, yung ibang kapamilya nila, umaabot ng almost 200. Usually, odd number yung pairs of legs. Ang pinakamahabang centipede naman sa buong mundo, mahigit 30 centimeters o halos 12 inches ang haba. Ito ang Scolopendra gigantea mula South America. Ang mga centipede ay may taglay ding kamandag na siyang ginagamit nila upang patayin ang kanilang mga prey o biktima. Pero ang kanilang venom, hindi nakamamatay sa tao. Gayunman, maaari ito magdulot ng matinding sakit. Yung effect sa atin, they vary. So, pwedeng mild swelling lang, mga red marks, kung saan kumagat, or saan siya nagkaroon ng sting. Worst case scenario is anaphylaxis or severe allergic reaction. Ano naman kaya ang ginawa ni Cindy sa nakita niyang alupihan sa kanilang tahanan? Yung safety po talaga ng baby ko po, ang una ko po talagang naisip noon. Nakita ko yung martilyo sa hagdanan namin, yun po yung pinamalo ko agad sa kanya. Ang alupihan pinaligpit ni Cindy sa mister na si Rex. Pero Gumagalaw pa po, pas pinalo niya rin po ulit. Napatay ko po siya kasi syempre nangangamba ako dun sa safety ng baby ko din. Finilash niya lang po sa CR. Nakakatrauma po talaga siya. Feeling ko sa ang sulok, pwedeng nandun po talaga siya. We generally don't recommend na patayin. Pwedeng gawin natin, kunin natin, tapos ibalik sila sa labas. Kasi natural pest control yan. No? Kumakain sila ng mga iba't ibang peste. And kailangan natin sila for sa ating environment. Pero paano nga ba maiwasan na pamahayan ng mga alupihan ang ating mga tahanan? Ang mga alupihan ay kadalasan nabubuhay sa mga mamasa-masa, madilim at malamig na lugar. Kaya mainam na panatiling tuyo ang paligid. Ayusin ang mga taga sa gripo, tubo o lababo. Dapat linisin at alisin din ang mga kalat. Takpan din ang mga bitak at siwang sa mga dingding, sahig at bintana na pwede nilang pamahayan. At kung paulit-ulit ang paglitaw nila kahit malinis ng bahay, kumonsulta na sa mga professional pest control service. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil sa nararanasan ngayong heatwave sa China, ang mga residente kanya-kanya discarded to beat the heat. Ang remedyo ng ilan, yakapin o makipag-cuddle sa isang prutas. Ang nagbibigay ng instant ginhawa sa mga taga Fuling District sa Changqing mula sa nakakapaso ngayong heatwave sa China, ang prutas na kung tawagin, donghua. Sa Ingles, winter melon o wax gourd. Pero sa halip na kinakain o ginagawang refreshing na inumin, ang mga winter melon kanilang niyayakap, katunayan sa isang homestay doon. Ang naturang prutas ang binibigay nila sa mga bisita para dalhin sa kwarto na para bang extra pillow. Ito raw ang nakagawian nila tuwing sunfu period o yung pinakamainit na 30 araw ng taon. Ayon sa traditional Chinese medicine, ang winter melon may cooling properties na nakakatulong na mapababa ang init ng katawan dahil sa taglay nitong mataas na water content. Pero alam niyo ba na ang winter melon, kahit tunog imported man, lalo't wala tayong winter sa Pilipinas, melon, meron din pala tayo nito.
Katunayan, kasama ito sa mga prutas sa kantang Bahay Kubo. Kuya Kim, ano na? Ang winter melon, madalas lang nating naririnig na flavor ng milk tea. Pero alam niyo ba na ang tawag sa prutas na ito sa Pilipino? Ito po ang kundol. Ang kundol ay matatagpuan sa tropical at subtropical regions gaya ng China at Southeast Asia. Tumutubo ito sa mga lugar na may mainit na klima at may sapat na sikat ng araw. Dahil sa mataas na water content nito, nakakatulong ang kundol sa pag-iwas sa dehydration. At dahil mayaman din ito sa dietary fiber, nakakatulong ito para makaiwas sa constipation at pagkontrol sa blood sugar. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Ilocos Norte, isang butanding o whale shark ang aksidenteng nalambat ng isang mangingisda. Paano kaya nila papakawalan ang nahuling gentle giant? Nanlaki ang mga mata ni Marlon sa kanyang nalambat sa Pagudpud, Ilocos Norte. Hindi lang kasi mga tulingan ang kanyang nahuli, kundi pati na isang butanding. Nung malapit na po yung net na maiangat, nandun na po yung yung butanding na napakalaki. Ang mga kasamahan ni Marlon, nagbayanihan na para mapakawala ng butanding. Ang dami naming humihila doon, pero mahirap po talagang pakawalan yung butanding kasi malaki po masyado, mga 2 tonelada po ata yung bigat. Pero hindi raw nila basta-bastang maibaba ang lambat dahil mapapakawalan din nila ang mga nahuling tulingan. Sayang din yung huli namin, marami-rami rin. Dito na raw sila humingi ng tulong sa kapwa mangingisdang si Roderick na lakas loob na lumusong sa tubig. Yung yung sa ulo ng butanding, ina-assist po na lumabas doon sa may palutang. Para makawala yung butanding, sir, binaba namin yung pataw ng lagbat. Pero marami ang pumuna sa paraan ng pag-rescue ni Roderick. Makailang beses kasi niyang nasakyan ang likod ng butanding. Pero depensa nila. Nagkataon lang, sir, na nandun yung butanding. Hindi naman, sir, hindi naman sinasaktan yung butanding. Hanggang sa ligtas na nila itong napakawalan. Ginaid na papunta palabas yung malaking butanding. Wala naman pong gasgas, walang sugat. Sakalang daw nila matagumpay na iangat ang mga nahuli nilang tulingan. Pero bakit nga ba sumabit sa lambat ni na Marlon ang isang napakalaking butanding? Kuya Kim, ano na? Ang mga butanding ay nabubuhay sa mga tropikal at mainit-init na karagatan sa buong mundo. Sila ay migratory. Ibig sabihin, palipat-lipat sila ng lugar depende sa panahon at sa availability ng pagkain. At kaya raw may sumabit na butanding sa lambat ni na Marlon ay dahil marami ding dili sa dagat nung araw na yun. Marami nga daw dilis that time, which is a food of whale sharks, mga butanding. So pagka hindi siya ng mga tulingan, kaya maaring kumakain sila pareho ng same food at hinuhuli lang yung tulingan, so nahuhuli sila accidentally ng mga mangingisda. Ano naman kaya ang masasabi ni Elson sa paraan ng pag-rescue ni na Marlon? Tama ang ginawa nila, pinakawalan nila. So ang nangyari lang kasi, nagkaroon siguro ng kaguluhan, merong makikitang nasa top ng butanding na akala sinasakyan. So there's a proper way to actually guide them. So, A good thing is na napakawalan naman nila na maayos at ang mga butanding ay protected species. So merong mga batas sa atin na kailangan nating itong alagaan o conserve. Ang mga butanding is very important to the Filipinos. Maliban sa nalambat na butanding sa Ilocos, isa ring higante ng karagatan ang inanod naman kamakailan sa dalampasigan ng Kulyon sa Palawan. Ano ang nangyari sa balyenang ito? Nitong July 27 ay isang wala ng buhay na mature sperm whale ang natagpuan sa baybayin ng Sitio Canimango sa Kulyon, Palawan. Ayon sa pagsusuri ng otoridad, ang balyena ay tinatayang nasa 15 meters ang haba. Bilang pag-iingat, pinayuhan muna ang mga residente sa lugar na pansamantalang lumikas upang maiwasan ang anumang banta sa kalusugan. Hindi pa malinaw kung ano ang kinasawi ng balyena, pero agad din itong pinagtulungang ilibing ng mga otoridad.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang ulat namin ito, tiyak magbibigay ng kilabot sa mga may entomophobia o matinding takot sa mga insekto. Sa isang liblib na rainforest kasi sa Australia, nadiskubre kamakailan ang tinuturing ang pinakamabigat na insekto sa buong kontinento. Anong insekto ito? Ang katawan ng insektong ito mahaba at manipis. Kung hindi man green, kulay brown ito. Parang sanga ng puno o halaman. Kaya ang tawag sa mga ito, walking stick o stick insect. Depende sa species nito. Ang mga insektong ito maaaring humaba ng mula 1 hanggang 12 inches. Pero ang stick insect na to, na nadiskubre kamakailan sa isang liblib na rainforest sa Australia, abay, napakalaki. Halos 16 inches ang haba. Ang bigat naman ito, 44 grams. Kaya ito ang tinuturing ngayong pinakamabigat na insekto sa Australia. To find Australia, potentially Australia's biggest insect, heaviest insect, is just a really neat experience. And to be involved in describing it scientifically is just, yes, it's great for the Atherton Tablelands, but just personally, for myself, it's great to be involved in it. Ayon sa mga eksperto, ang laki nito maaaring isang evolutionary response sa malamig at basa nitong habitat. Ang body mass kasi nito ang nakakatulong para makasurvive sa malamig na klima. Kung ang supersized stick insect ang tinuturing na pinakamabigat na insekto sa Australia, ano naman kaya ang pinakamabigat sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamabigat na insekto sa buong mundo, isang buntis na Denacrida heteracantha o Little Barrier Giant Weta o Weta punga. Ang naturang insekto na nadiskubre ng US scientist na si Mark Moffett noong 2011 may bigat na 71 grams. Ang manatipaklong na insektong ito matatagpuan lamang sa kagubatan ng Little Barrier Island sa New Zealand. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Malakas daw mga probinsya ng eksena sa UP Diliman. Hindi lang mga isko at iska ang naroon, pati na mga tupa o kordero na nag-aalis ng mga damo sa kapaligiran. Kuya Kim, ano na? Ikot tayo dito sa aking alma mater, UP Diliman. Meron kasi kaming narinig na balita. Nang paligid daw ng College of Science, hindi lang daw mga scholar ng bayan ang namamataang tumatambay. Pati na mga tupa. Opo, may mga pag-alagalang tupa sa UP. Parang na-weirdohan ako, pero I found them endearing. Maybe, parang kinakain nila yung grass. Meron din ba silang scholar, sheep? Ang nag-aalaga sa mga ito si Vic. 4 years na po ako dito sa nag-aalaga. Mababait naman po sila. Dati tatatlo lang daw ang tupa sa UP, pero ngayon, Nasa 20 na po siguro silang. ayon sa Associate Dean for Facilities and Resources Management na si Dr. Marian Roque, nakakatulong daw ang mga tupa sa pag-maintain ng mga damo sa universidad. Parati kami may problema sa grass cutter. Mahal ang gasolina, nasisira. May nag-mention that yung mga sheep daw ay magaling silang grass cutter. Ayun yung pang isang amazing about them. I think 8 o'clock, papalabasin na sila. And then, without even telling them to go back, sila mismo, I think it's sunset, babalik sila. Kuya Kim, ano na? Ang mga sheep o tupa, gaya ng mga kambing, mga herbivore o kumakain ng halaman, sila rin ay ruminant animals. Ibig sabihin, ang kanilang mga sikmura ay mayroong multiple chambers. Dahilan para mas madali nilang ma-digest ang mga damo o halaman. Madalas din sila makita magkakasama. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa mga predator. Pag masama-sama kasi sila, mas mahirap para sa predator na umatake. Ano naman kaya ang balak ngayon ng admin sa mga tupa sa College of Science? Di-discuss pa yon, although there are too many. Siguro yung iba baka bibenta, and then the proceeds will go to the janitors taking care of them. I think the students have learned to love the sheep. It's difficult to let go kasi parang naging mascot na sila. Ang mga tupa, patunay na basta sama-sama, lahat makakaya.
para sa bayan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.